Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nako, ito na nga hubang napakalaking problema ng minority sa Senado ngayong mga panahon na to. Hindi ko magkasundo itong si Ping Lacson Boytago at itong si Tuta Soto kaugnay doon sa naratibong CONAS. Naku, yari tayo dyan. Nag-aaway na nga ba itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago? Kasi hindi nagsisync ang kanilang mga statement kaugnay doon sa isiniwalat. Ha? Tandaan natin mga kababayan, hindi natin kay Amy Marcos unang narinig yang ideya ng charter change. Okay? Maliwanag yun mga kababayan. Una natin narinig yan dito kay political strategist Lito Banayo na kung saan nakipagpulong daw etong si Tuta Soto sa isang hotel sa mga opisyal sa liderato ng House of Representatives para mapag-usapan yaang tiyatsa na yan. At isa din daw sa mga pinambayad doon sa mga congressman na pipirma sa impeachment ni BP Sara ang no election sa 2028. Pero bago natin pag-usapan yung hindi pagkakasunduan sa statement na yan itong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang sa baba. Ang sabi kasi, ganito kasi, dito kasi nag-umpisa yang na yan, yang kaguluhan na yan, noon pa man, pinapalutang na nitong si Puno, yung gustong maging Speaker of the House dyan sa House of Representatives, at itong si Tuta Soto, itong issue, itong ideya ng pagre-repaso ng saligang batas. Nauna na yan doon sa impeachment ni VP Sara, yung kesyo dapat ang tawag dito, dapat forthwith, di ba? Yung tipong gano'n, napakarami kabalbalan na sinasabi ni Tuta Soto noong mga panahon na yon. Ang sabi ko niya, the idea, yung chacha, was brought out by the speaker. Sinong speaker ang tinutukoy niya? Hindi natin alam. Sino yan? Si Bogie D? Si Martin Romualdez? Ano lang naman yan mga alter ego lang ni Marcos Jr. Kung anong kumpas ng Malacanang, yan ang gagawin ng mga sintu-sintu na yan. Ngayon, anong sabi nitong si Ping Lacson? Dito tayo nagkakaproblema. Real talk dito tayo nagkakaproblema. Dito kay Ping Lacson Boytago, ang problema kasi sa'yo, Ping, masyado kang assuming. Masyado mong ilinalagay sa pedestal ang iyong sarili. Hindi ka naman kasama sa meeting, nagbibida-bida ka. Ay talagang lie yan kasi di ka naman kasama. Yan tuloy, sinoplak ka na naman itong si Amy Mangga, di ba? Anong sabi nitong si Ping Lacson? Outright lie. Napakalimit kaming mag-caucus sa minority. Never yan na CONAS na pag-usapan. Hindi nga kasi, hindi pwedeng mapag-usapan yan. Kasi hindi ka naman kasama dyan. Hindi ka kasama. Kung mapag-uusapan yan, dapat yung mga high-level talks kung tawagan yan. Huwag masyadong ilagay sa pedestal ang yung sarili, Ping Lacson, okay? Sa mga ganyang klaseng usapan, ang isinasangkot lang dyan, yung mga shot caller sa House of Representatives at dyan sa Senado. Pagka sinabing shot caller, sila yung sumisintensya sa mga kaganapan. Pagka sinabi ni Tuta Soto, dahil yan ang gusto ni Marcos Jr., yan ang mangyayari. Hindi ka naman kasal doon. Yung pagiging pro tempore mo, ano lang yun? Walang kwenta yun. Diba? Walang kwenta yung pagiging pro tempore mo. Ngayon at least malinaw na dito kay Ping Lacson na maging kung tawagin kayo macho black, anong macho. May period ka nga, pambihira macho. Ngayon pala ako nakakita ng macho may period. Ano lang to lang yung Ping Lacson na to. Dito rin pala sa video na to bago tayo magkalimutan. Ito ako
tayo ho dito sa PH Update, hindi ako nang madalas manghingi ng pabor. Siguro yung pabor na hiningi ko, like and subscribe, i-share nyo tong video na to. Di ba? Yun lang naman ang pabor na lagi kong hiningi sa mga kasama natin dito sa PH Update. Pero hindi ko tayo nanghingi ng, nandyan yung GCash ko, nandyan yung PayPal. Hindi ko natin ginawa yan. Hindi ko sinasabing masama, okay? Hindi ko sinasabing masama. Kumbaga, medyo marami-rami na yung utang nyo sa akin para sa mga kasama natin dito sa PH Update. Ngayon, maniningil na ako. Kailangan ko, kayo naman. Dito kasi sa PH Update, wala pa ho tayong hiningi na, yan, ang membership, dapat magpa-member kayo. Talagang suportahan nyo si PH Update. Diba? Yung tipong pinagduduldulan ko sa mukha nyo, yung mga bagay-bagay na gusto nating mangyari dito. Ano lang naman ho tayo dito? Black and white, ika nga. Meron lang ho akong isang pakikiusap. At sa bawat video natin na ngayon, magmula ngayong araw na to, ano na ho yan, tuloy-tuloy na yung pakikiusap natin na yan. Sana mapagbigyan niyo ho ako dahil ito lang ho ang aking pakiusap para sa aking mga subscriber sa Visayas at sa Mindanao. Yan, parang nanunostra na ng ating mga kasama dito sa PH Update kung anong papakiusap ni PH Update, ha. Ito lang ho. Ito lang. Ha? Maliban doon sa pagla-like and subscribe, pag-share ng video, ito lang ho ang pakiusap ko. At sana ito tumusok sa inyong mga puso. At sa araw ng butuhan, inyong maalala itong aking mga sasabihin na ito sa inyo. Okay? Kung inyong congressman bumoto para sa impeachment ni BP Sara, X na ho yan. Okay? Wala hong pakialam sa inyo yung congressman nyo na yan. Maliwanag? Okay? Eto, ulitin ko. Kung yung congressman nyo, Visayas, Mindanao, bumoto sa impeachment ni BP Sara in favor sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives, i-X nyo ho siya. Yan lang pakiusap ko. Kung sino man ang makakalaban niya, subukan nyo. Baka yan paglalaban yung talagang hinaing at kapakanan ninyo dyan sa House of Representatives. At hindi yung term extension na ipinangako sa kanila o 20 million na ibibigay in cash, in project o kung ano pa man sa ano pa mang kaparaanan. Okay? Yun lang ho pakiusap ko. Please, isulat nyo na ho ito. Kung pwede nyo ipatato. Nangyaya ka, PH Update, papatato pa talaga. Hindi, kung pwede lang, ha? Ito lang ang katangi-tangi kong pakiusap. Sa mga kamag-anak nyo, hingan nyo ng pabor. Sa mga OFW, singilin nyo na rin yung mga pinapadala nyo. Dito tayo magkakatalo. Ang pakiusap ko, lahat ng tumatanggap na pera sa akin, ha? Yung mga aking remittance, taas pa naman ng dulyak ngayon. Okay? Lahat ng tumatanggap ng remittance sa akin, ang gusto ko, yung mga congressman na bumoto sa impeachment ni BP Sara. Halimbawa ako OFW, chat ko yung mga kamag-anak ko, may group chat kami. Ito, para sa mga tumatanggap na remittance sa akin, ang pakiusap ko, kung gusto nyo pang magtuloy-tuloy ang remittance na to, next election, i-X nyo yung mga nag-impeach na congressman kay Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Diba? Fair, diba? Napaka-fair nun. Fair ho yun. Dahil tayo dito, masyado nilang parang sinasabi kasi ni Marcos Jr. Kasi huwag niyong alalahanin yung mga DDS, huwag niyong alalahanin yung election, walang mangyari. Hindi pa pinapanganak yung ating saligang batas, parang yun, yung 10 kautusan na nakaukit sa bato na ibinato ni Moses, di ba? Diba? Ano ho yun? Yun eh. Ang ating saligang batas, hindi pa pinapanganak ang re-repaso dyan. kahit na gumapang na sa kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino, walang saligang batas na marirepaso. Ang ibig na sabihin dito, sagrado kasi ang ating saligang batas, ayaw nila repasuin. At lalo naman ngayon, hindi tayo sasangayin dyan. Puro mga adik ang mga nasa Malacanang. Rage Coalition. Sumapi na ho, nakiisa na ho ang hugpong ng pagbabago dyan sa Rage Coalition. At tayo'y nakiisa sa mga galaw na yan ng ating mga kababayan na pinaglalaban ang kapakanan ng ating mga kababayan. Panoorin ho natin to, Mayor Baste Duterte. Game.
2016, yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, uy, hindi yun utot ha, ng presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa mat eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Correct. Kaya bumaba sa ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamo mga pobre, kana mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Real talk. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever, to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy niyo ba yung termino niya? Itong si Marcos, ganun buang na eh. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsoon, bangag, Bangag eh. sirayong po. Sira yung Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto ba magpatagal ng termino niya? Magaling din. Malinamnam ba? Para dito kay Marcos Jr., ano lasa ng mga malulutong na happy birthday galing dito kay Mayor Baste? Siguro kung ano lang tayo dito sa PH Update, kung talagang nagpapaulan tayo ng muro, hindi baka hindi lang ganyan sasabihin natin. Hindi ko kasi talaga tayo, ayaw ho natin eh. Kanya-kanya naman yan. Kung tayo naman kasi kaya natin i-express yung gusto nating sabihin at sa same intensity, di ba? At naipapahatid naman natin yung ating mensahe ng hindi nagmumura. Pero dito kay Shea ba to eh, yung intensity tsaka yung connection sa tao ay talagang kakaiba eh, di ba? Yung meron yan eh. Inaano ko kasi natin eh, inuobserbahan natin yung mga Duterte, paano sila mag-deliver ng speech. Si Tatay Digong, wala nga eh. Kakantsawan niya lang yung mga ano niya, yung mga nasa likod niya, pero yung mga gabinete niya, lahat yan, ano yan, personor yan, personor. Ako sa 25 lang ako, pares kami, sa 25 din ako, sa 25 kami dalawa ni Tatay Digong. Pero trabahante ko sila. Diba?
Ganun lang. Pero yung the way na kumonekta siya sa audience niya, talagang napakahusay. Diba? Marami ho tayong natutunan dyan kay Tatay Digong at ating ina-apply dito sa PH Update. No? Yung modulation, yung paano yung talagang atake, di ba? Ang galing ng galing yung kasi yung kung gusto mong maipahatid yung mensahe mo, yung feelings mo, yung di ba, yung dapat ma-deliver mo na maayos ngayon, kundi ma-deliver parang yung, parang may kulang ba? Kahit naiintindihan ka ng mga nanonood sa iyo, parang hindi nila nadarama yung yung gigil mo, yung tipong pag nakikita mo tong si Jude Asidre, parang gusto mong manlitsyon. Tapos ipakain mo sa kanya. Mahilig kasi sa litsyon si Jude. Bera naman yung PH. Tuloy natin. Saka walang hiyaan ang puke ng inang yan. Nako po. Yari tayo dyan. Ganito kasi yan. Okay lang. Okay lang walang ads. Okay lang walang ads. Basta marinig na sambay ng Pilipino ang saloobin ng mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Ano kasi yan pagka lumabas na yung mga ganyang klaseng salita, talaga ng mga nakamonitor yan kay YD. Gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya, meaning power and influence hindi tawag utang ina ng kabalo sa tawag ng English ang yawa. Hindi lahat nasa capital. So that especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika na galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko pati sa mga maghihirap so that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya. Kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Real talk. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, potang ina siyang gago sa. Yan ano yan, silakbo ng damdamin ng nangungulilang anak. Di ba? Kayo nga di ba? Ayaw lang ipalibing, pero yung ayaw lang ipalibing sa libingan ng mga bayani, yung inyong ama talagang parang pumuputok yung puso niyo sa galit Kasi isa yun sa mga hiling ata nitong si Marcos Sr., di ba? O yun ang gusto mangyari ng kanyang mga anak. Ayaw lang pagbigyan, parang dinudurugan yung mga puso. Pero nakasama nyo si Marcos Sr. doon sa kanyang dapit hapon ng kanyang buhay. Nakasama ni Marcos Jr., nakasama ni Amy Marcos, nakasama ng kanyang asawa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinong kasama ngayong mga panahon na to? Kaya kapal talaga ho na mukha nitong Marcos administration na to. Sa totoo lang. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites
kung kailan yung panahon ngayon nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasi si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Lokmangan. Muli na ta. Ahama mga taga Davao Oriental rebe. Tingog mo. Oy. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod, luuya gud ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kay na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve?
Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Wala na. Do you think na we will have, our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Utang ina ng butangan na I hate that so much. It is the root of all evil. Kini mga congressman ba ni yes? Sige, utang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo politika, papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang, kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you know, like, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Aray ko. Ut- Hayaan nyo muna mag-sink in yung mga sinabi na yun itong si Mayor Baste. Yun lang. Dahilan? Kaya kayo naglilingkod? Kalungkot. Tangina, umalis na kayo dyan. Putang ina ni mga tawhanang yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. Ako wag... You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into a, you know, para sasabihin naman ni Matibag na, oy, ano, sinabihan mo, adik, ala, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Solid yun. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Lo ni mo, Choy. You know, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, you know, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Sinasabi ko. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanagan ng adik karon. Dumami ang adik.
Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabu yan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay Chief PNP, muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa kung sa kabangag ng presidente na, and you allow your Chief PNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan Miss Marcos dito. Ay, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni. Galit eh. Siguro ngayong mga panahon na to naiintindihan na ng mga pinklawan at dilawan kung bakit mahal na mahal namin ang mga Duterte. Hindi yan dahil sa pagmumura nila. Mahal niyo yung mga Duterte kasi mamaya't maya nagmumura. Hindi yun. Yung yung grounded sila. Yung alam nila anong nangyayari sa grassroots. Alam nila yung nangyayari sa laylayan. Hindi lang ginagamit yung mga salitang laylayan. Alam nila. Di ba? Ang nagpapatakbo sa ekonomiya ay yung mga kababayan nating mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, dito sa administrasyon na to, sila ho ang pinaka natatamaan. Diba? Sila ho, paano unlad ang bansa? Kung yung mga mismong dapat protektahan ng administrasyon na to, sila yung pinakaunang nababakbakan. Saludo, Mayor. Saludo. Kaya ba? Yun yung sa impeachment. Balikon lang na ako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Buta yan kamo, taga Davao, pangampanya ito ninyo dito sa Manila, kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo Daningguan, kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Kaya manag-yes, huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million, 5 million MOOE, 20 million outright cash, 5 million MOOE, then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oh. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya,
makukulong siya. Real talk. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo, if you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsoon, ha? Sabi ng kapatid niya, ang bawba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya. Naamoy ko, ang bawba, ang tawanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kay sig pangaway, Di, manggod, ganang nga ni ba? Kita, daghan mamang politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa iyo muha, nga musaka kasi mong kinabuhi in whatever way. Maayo, o naa, maayo, o wala, o kirabod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kailangan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mo angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Nakita natin yan. Nakita ho natin kay Tatay Digong yan. Mas inuna niya yung Visayas, Luzon, di ba? Yung mga hindi niya kaalyado, yun ang inuna niya eh. Pinakita niya na yung kanyang pamumuno hindi lamang para sa mga kaalyado niya, hindi lamang sa Davao City. Huli ho ang Davao. Nagkaroon ng mga magagandang paliparan yung iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas. Yung Mindanao, wala ho. Pambira. Nagpunta ho tayo sa... Hindi naman sa pag-aano ha. Maganda, malinis. Organisado. Pero lumaho yung paliparan ng Davao City. Davao City International Airport. Nagpunta ho tayo doon. Lumaho. Kung itatapat siya doon sa mga modernong airport, di ba? Hindi naman moderno. Yung mga bagong tayo dito sa Luzon, talagang malayo ang itsura. Siya kita mo naman sa mga pasilidad, sa mga kanto, sa mga sulok. Makikita mo na pagka medyo umiidad na di ba? Maunang politika. Manerbisyo kay. Mo gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naay mo pilde sa Kuwadre sa Davao, di okay. But pasabot, mas paayo na siya nga tao na ako. Kay, I do not want to work in government for a president
na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more, and I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay ramantag. Mabuhay raman ko tag ginamos, kaya kanang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas, di man permi po, pero una-unaan ninyo, you should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila eh. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals, because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Yan. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Wala namang problema, Mayor. Pagka nag-resign yung adik na yan, talagang sabi ng kanyang kapatid ni si Aimee. Kana, naaginas inyo hagyod. Tanaw ninyo, ako'y pangutanas sa inyo, kita mga kabisayaan ba? Kunaan ng Malacanang dire, humanan ni ugma, no? Kuantay, we are restrained by geography. Archipelago manggod ta, manglupad pa ta dito Manila, pero I do not know. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ana. Bugo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natin panyo. Limpyo tayo ng white powder dire. O sa chinchanso? Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control issue
Because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi ito mainstream media, hawag na po, tangin na po din yung mainstream media mo, yawa mo. Tinuod man, ay mo kalain na, kato mga trabahante, ang mga tagiya, anak, mga tagiya, fuck you. May Los Baños para sa iyo, isa na yun. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka... Utang ina. Scammer. Scammer ng tawhana gyud. Scammer gyud. Na-scam ho. Pambihira Hindi, yan. kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? Grabe. More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know. May pag-asa pa ho tayo. Sa katauhan nitong mga Duterte, naiwan na to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? At base sa aking nakikita, yung mga taong nakapaligid dito sa mama na to, nasa tamang kamay din itong si Mayor Baste Duterte. Mahuhusay yung mga individual na nakapaligid dito sa mama na to. Mahusay. Ginawa na nilang 6 billion. They added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Yan yung ilalabas nila. So that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao, naguguyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Hindi, ayoko yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk, you know, around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Or maybe some people will entice them to do drugs with them. You know. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan, may natapos pero walang trabaho because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang it really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, you know,
who want to, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because we are facing an administration that will use all the money that you paid as taxes in this government against VP Inday Sara Duterte. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan lang na to palakpakan nga ni Kapulit Agua. So your support to these senators means a lot. Whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream media, fuck you again. just wholeheartedly put out your support for these senators and it will mean a lot. Ano ho tayo, social media. Kaya tayo dito sa PH Update nag-ano ako, nakikiusap na ho ako ng matindi. To them. Discuss among your communities, discuss to, you want to not really convince but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Ayun. Nako, napasarap po yung ating pakikinig dito sa nito ni Mayor Baste Duterte. Sa mga nandito pa rin ho sa bahagi ng video natin na to, ang pakiusap ko lang ho sa inyo, markahan nyo ho yung mga congressman nyo na nagboto ng yes para ma-impeach si VP Sara. Richard Gomez, kahit sino pa ho yan. Kahit sino pa. Wala ho tayong sisinuin dito. Lahat ng umoo dyan sa impeachment na yan, itong si VP Sara, dapat may kalalagyan sila sa 2028 national election. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Palakpakan ho natin itong si Mayor Baste Duterte. Grabe, Mayor. Solid.